Hello po mga kasendero. Magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi man sa inyong lahat. Nawa po ay nasa maganda kayong kalagayan saan man kayo sulok ng mundo. At ito nga po mga kasendero. May isi-share lang ako sa inyo. Ito ay Lexus ES350 2014 model. At ang kanyang problema ay aircon. Malamig naman siya pero nag-ano siya eh. Bigla siyang umiinit. Mayroon siyang code. Ito ang kanyang code. Sana makita nyo. Yan. Teka nga. Yan ang code mga kasindero. Yan. Low sensor circuit. Yan. So i-share ko sa inyo mga kasindero kung paano i-troubleshoot yan o paano ayusin. Nakita ko ng yung kanyang mga wire. Meron sa mga dugtungan na matagal na. Ang theory ko nga niyan, tawag dito, hindi siya hininangan ng lead. Walang siyang hinang, yung pinagbuhol lang yung kanyang wire. Kaya katagalan, naglulos contact na siya. Kasi nga nagkakaroon ng corrosion yan. So yun na nga mga kasindero, mamaya, pasensya na kayo at maingay. Dahil nandito na naman tayo sa shop. Mamaya aayusin natin yung wire na yon. Tuturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano-ano yun, ano-ano mga wire yun. So, yun. At bago po yan, bago tayo mag-proceed sa ating gagawin ngayong araw na ito, baka mayroong hindi pa nagsasubscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell, pakilike na rin ang ating mga video. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. So ito na nga mga kasindero, ito yung sasakyan, Lexus ES350 2014 model. So ito, nakikita nyo naman masikip dito sa lugar na ito. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin pati yung radiator fan para madukot natin yung mga wiring ng compressor. Yan. So, tatanggalin muna natin yan para makita nyo yung wiring. At so ito na nga mga kasendero. Ayun na, natanggal na natin yung radiator fan. Maluwag na nating magagala, makakalikot yung ito yung kanyang low sensor. Nakita ko yan, may mga dugtungan ayan. Yan. May mga dugtungan, no? So ibig sabihin yan, nung unang gawa ito, okay pa siya. Ngayon, after mga 2 years, 3 years, magkakaroon na ng problema yan kasi yung magkakaroon na ng corrosion yung wire. So kukunin natin to at hihinangan natin. Yan. Oh, yan. Yan, kita nyo yan? Yung mga dugtungan na yan. Kaya pagka nag-repair kayo ng ganito, mga wire, kailangan maghinang. Yan. So babulatan ko muna yan, tapos papakita ko sa inyo na ano yan. So ito na nga mga kasindero, kumpirmado na, tingnan nyo. Walang hinang yung yung paglugtungan. Ayun pa ayan, ito tumigas na yung nito eh. So hihinangan natin yan. Ito naman yung sa compressor meron din siyang dugtungan dito, hinangan din natin. Tapos yan, titesting na natin. Yan lang yan, dyan lang may problema niyan kasi ito yung sa flow sensor circuit yan. Flow sensor yan, flow sensor yun eh. Ito yan ang flow sensor. Ito valve naman ito, magnetic valve, pinaka valve yung di kuryente. Tapos nandun sa unahan yung clutch coil. So yun, hinangan ko na yan. Hindi ko na mapapakita sa inyo dahil wala tayong ilaw, dahil yung saksakan ko doon, saksakan ng ng panghinang at itong ilaw isa, wala tayong ibang extension. So hinangan ko muna yan, tapos mapapakita ko sa inyo, tapos bubuin na natin. Ito mga kasendero yung dito naglulos itong wire na to, itong dugtungan na to, dito naglulos. Tingnan nyo may mga corrosion siya ayan ayan yan, may corrosion na siya. Ayan kita nyo, yan ang problema niya. So ganito yung mga kasindero, di ba marumi itong dugtungan na to.
kailangan yung linisan to. Yan. Linisan nyo maigi para kumapit yung tingga na hihinang. Yan. Pero, hihinangan na natin yan. Yan, oh. Kapit na kapit ka agad ang ano, hinang. Ha? Ito na nga mga kasindero, oh. Nahinangan na natin. Yan. Ayan. Tapos ito, nahinangan din natin. So, titipan ko na lang, tapos i-assemble ko na uli lahat yan. Tapos, ititesting natin. Kailangan umabot siya ng 2 oras o 1 oras o 2 oras na hindi nag-titrip yung compressor, hindi nag-i-eject yung compressor. Pagka umabot ng 1 oras, 2 oras na hindi sa nagtitrip o nag-i-eject yung compressor, okay na yan. So i-assemble ko muna yung mga kasintero para di na masyado mahaba ang ating video. Pala mga kasintero, yung code na B1422, dito yon, may dugtungan naman yun dito. Kung alin dito sa dalawa, itong green o itong blue, basta may dugtungan din yung dito. Yun yung B1422, compressor lock. Dito naman kayo magkukutingting. Dito kayo mag-aano ng compressor lock. Pag yung yung flow sensor dito naman. Idagdag ko nga pala to yung mga kasindero. Ito, yung kulay dito sa flow sensor. Ito green, dark green. Tapos ito light green. Dapat itong lock na ito sa ibabaw. Itong lock sa ibabaw. Tapos yung nakaharap sa iyo ito sa kanan, light green, dark green naman yung sa kaliwa. Ito, di ko ma-determine kung anong kulay ito kung brown ba talaga, kung brown ba ito o pink, kasi medyo kumukupas na yung niya, kulay. So yun lang naman, yun lang una mong titingnan, yung sa gilid-gilid, kaliwat kanan, yung sa kanan light blue, light green, ayan light green, tapos dark green naman sa kabila. Di ko lang alam, di ko ma-determine yung kulay nito pero basta yun ang yun ang tingin ko, dark green tsaka light green. Yan, ito di ko alam kung maroon o ano. So yun lang mga kasintero, dagdag natin, dagdag info. So ayan na nga mga kasintero, nasimbola natin, banda na natin, at ayun, gumagana na yung compressor, clutch. Ayan, umiikot naman talaga yan pag unang andar, pero after 15 to 20 minutes siguro namamatay na siya. So yan, nasimbol na nga, at titingnan natin yung code. Kailangan mabubura na yung code. Ayan, kailangan yung code kanina na mabubura natin. Bakit parang malabo? So tingnan natin. Kanina kahit anong bura, di naalis yung 14. Di nawawala yung kanyang code. Yan. So yun, tayo natin, tagal. Pag nabura na yung code ay positive na, ayos na. Yan, ay dito punta tayo sa aircon.
Yun, 1479. Ayan. Kanina dalawa, may green kanina. Tapos tingnan natin kung mabubura. Sana mabura. Yun. Nabura na. Ayos na. Obserbahan na lang natin kung magtitrip pa. Ang oras ngayon ay ano? Alas 3:58 o alas 4. Kailangan makaisang oras na hindi nagtitrip yan. Dapat makaisang oras. Pag wala pang isang oras bumitaw uli yung compressor, hindi natin nadali yung ano, yung problema. So yun, obserbahan pa natin. Alas 3:58. Hayaan nating umandar. O mamaya siguro road test ko pa. Pagka bago mag-isang oras. Yun na nga mga kasindero. So ito na nga. Okay na ang sasakyan. Malamig siya. At ang niroad test na rin natin. Pinatakbo natin ng 120, 100. So okay na, hindi na siya ratuba kung tawagin na kanila, yung hilawang lamig. Okay na siya. At yun na nga. So hanggang dito na lang tayo mga kasindero. So yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang ating video. Sana ay may natutunan din kayo sa ating video na ito. So yun na lang po mga kasindero. Shoutout sa inyong lahat. Bye bye po and God bless.